Ay magandang hapon. So ngayon kung may dalang wiring, wawiringan na natin ito kasi para mapagana na. Yan. Yung tinatawag na banso. Yan. Wiringan na natin yan. Para malaman na natin kung gagana na. Dala natin yung mga gamit natin. Yan, mga kalodi, prepare ko muna at tingnan natin kung mapapagana ko yan. Kasi dito yan mga kalodi, para sa mga kahoy na maliliit na bibyakin mo dito, magkaroon ka ng mga hugis-hugis niya ba. So dito yan pinapadaan. Doon yung ating motor. Kunin na natin yan. 1 horsepower lang yan. Yan. Pure copper Tesla. 100% copper. Japan quality. Yan. Yan. Kaya dito, wiring natin dito, buksan natin. Sasaksak natin doon. Tapos tingnan natin kung tama yung ikot. Yan. Babay muna. Yan, kung mga kalodi, kung makita ninyo, tayo ay may kuwan ngayon, may mga gamit. Yan. Ayan, makikita ninyo. Dito lang ako kasi kikita yung itlog ko doon. Huwag yan ako nakarap sa camera. Hindi naman tayo. Nakamabas tayo eh. Ito yung kakabit natin doon mga kalodi. Adiyahan na lang natin. So mababa lang din man ito. 20 amperes na. Circuit breaker. Para if in case man na mag short circuit din mag-trip agad. Yan. Ito yung wire nya. Yan. Tulan naman natin ito mamaya kasi sobrang mahaba ito. Lagay natin dun. Tingnan natin kung bago ito. Buksan natin mga kalodong, kita natin yung loob. Uy, parang may kumuha ng aking kuwan Hindi, dito. Kala ko, nakalimutan ko naman gamit sa bahay. Magbalik na naman tayo dun. Mga kalodong, kunti na lang ito at mag-o na ito. Sa sunod ng mga buwan, o-operate na ito dito. May mga tao na rin na nag-i-inquire sa atin kung kailan na ba ito mag-start. So, okay naman sa mag-start ito. Hintay lang natin. Yun. So ito mga kadodoy, off to open. Yan. Dito yung ating one in. Yan. Dito tayo maglagay ng malaki. Yan. Medyo lakihan na natin ng payakap dito mga kalodi para matibay talaga. Kalasin natin yung pinaka-tornilyo nya. Tapos ito tama na to. May mga binalatan ako dito nakaraan Ayusin na lang natin na kunti. Yan. Kunin na lang natin mga kalodi. Mahaba pa naman itong wire. Tanggalin na lang natin yung una. Parang baluktot kasi. Yan. Tapos balatayin panibago. Haba pa natin. Hindi tayo manghinayang. Para pulido na tingnan. Yun. Pangit kasi mga kalodi pag hindi pulidong tingnan. Dito tayo magliko sa medyo malaki na kasi malaki naman yung kuwan niya Ayan. Natin. Yun. Ito parang pangit to Yun. Yan mga kadood ito yan sakto lang. Yan sakto lang to. Pwede na nating iakap to dito. Yan. Tingnan natin yung kanya hugis ba. Yan
Iyakap natin dito para maganda yung pagkakapihit natin mamaya. Yan. Yun. Para hindi kakalas-kalas. Tapos kabit na natin. Para matibay mga karudi. Ang ganda yung pagkakayakap niya. Yan. Maganda talaga tibayan yung yakap kasi medyo wala nang ano yung yakap, wala nang tibay. No? Hirap. Pero tiwala lang para matibay pa rin. Kahit medyo hindi na ano yung yakap. Diba? Yan. Pero daw yung isa dito sa kabila, kaya manghingi tayo ng dito. Ang wire na mga kalahati siguro. Tiin na lang natin sila. Haba naman ito. Yun. Ito mamaya balatan na natin ito sa pangsakto lang sa ilalagay natin. Yan. Ganyan ang nagkahaba. Mga karudoy, tapusin natin yung undas bago tayo magtanim dito ng palay sa kabila. Hybrid yung tira natin dyan para hindi na tayo para isang taniman na, para yung palay natin maganda talaga yung pagkabuhay niya, pantay-pantay. Hirap kasi pag sinasaboy minsan pag hindi umayon ang panahon, pag umulan ay wala na. Mga karudoy, tama na ito, bawasan natin ito konti, sobrang mahaba yan. Yun, ito tayo magbuhol sa malaki. Yan o, yan. Siyempre tatapat natin yung itim sa itim din para hindi tayo maligaw. Kalasin din natin kagaya ng isa para tibay. Naka-update ko kayo mamaya pag gumana na yung banso natin, kung tama na yung kanyang ikot, para pagdating nila dito ay ready na. Pero marami pa tayong mga bibilihin ng mga kadudoy, mga parts niya na kailangan pa na iba. Mga pang-ipit ng kahoy, mga kung ano-ano pa dyan. So marami pa talaga to. Hindi pa to ganun-ganun, pero sa unti-unti lang yan malalaman naman natin kung ano yung kailangan nila. Di provide na lang natin kung kaya naman natin. Pag nakumpleto naman yung mga gamit, okay na yun. Yun okay na to dito mga kadodoy. Takpan ko lang tapos update ko kayo mamaya kung naitama ko ba yung gawa ko doon. Bye. Ayan mga kadodoy, na-install ko na. So ayan, hindi ko muna tinakpan kasi baka mamaya i-reverse yung ikot. So ito na yung pinanyaka blade. Tingnan natin, so dapat pa ilalim yung kain niya. So medyo mabasa dito mga kadodoy. Dito na lang tayo magsaksak sa kabila kasi medyo abot naman dito kasi may putik dun. Ayan so tingnan natin kung iikot ba ito. Ang lakas pala nyan, akala ko bagal lang yan. So hindi muna ako bumigla mga kadodoy kasi hindi ko alam kung
Oh, parang malaglag tong blade oh. Mali ito mga kadudoy, hindi ito akma ang sukat dito. Umalis na sa bearing niya. So hindi na natin to pwede ipatuloy. Yung guide ay iba. Isang ikot pa lang siya pero tingnan mo, umalis na sa pina niya ka bearing. Ibig sabihin ay hindi ito nakasit up. Mas mababa siya dito. Aalis siya eh. So wag na natin ipatuloy ano. May kwan yan, may gagawin yan siguro kung paano nila yan kakalangan. Ayan oh, tabi na yung talim, tatalon dito yan. So baka maputol pa. Gawin natin paano kaya yan, paano siya naging tabingi. May mga guide naman to pero bakit ganun ano. So hindi natin alam kung paano yan lalabas dito. Lumayo siya dito, dito yung guide niya oh, layo. So ayan mga kadudoy, tanggalin muna natin saksak para safe tayo. Pa-sit up natin yan kasi oh ayan oh, lumayo siya sa guide niya oh. Kung pupunta yung ikot niya dito pababa, okay siya. Pumasok ulit, siguro reverse yung kuwan. So dapat yung ikot ay papunta dito para papasok siya oh. Pasok siya eh pag tama. So malamang yung ikot kanina ay papunta roon. Tingnan nga natin. Ay oo mga kadudoy, ayan oh, pakalas. So mali, ikutin natin doon. Kaya ayan, nakuha ko na. So mali, pag ganyan yung ikot niya, pasok siya, bumabalik siya sa guide niya. Yan. Pero pag ganun, aalis. So ayan, ikutin na lang natin doon para maging tama mamaya. Kinabahan ako na. Bye bye. Ayan mga kadodoy, magandang maga. Tayo medyo ngayon uminit ng konti. So samantalahin na natin yung ating mga damo doon. Sprayhan muna natin. Meron tayong lason dito, gabil at saka almix. Kunti lang naman yan, siguro mga isang tangki lang. Kasi yung mga ibabaw lang muna yung mga sprayhan natin. Sa susunod na lang tayo mag-spray ng sa gitna. Si ano? Nalaglag na si kuano. Dami siyang putik oh, ayan oh. Kaawa. Iyak-iyak ka na naman. Liguan kita mamaya doon sa ilog na tubig doon. Hugasan kita doon mamaya. Na-shoot sa kanal eh. Para mamaya pag uwi niya gutom siya, kakain siya. Ay, kung sa bahayan, tulog lang yan. Tulog doon. Dali. Hindi ka dyan. Dito. Dali. Dito. Dali. Iyak na iyak. Ay mga kadodoy, antayin natin sa doon mamaya sa kabila. Ayan. Dali. Dali. Si Matiyo iyak na iyak. Dali. Ay mga kadodoy, mag-load tayo muna ng tangke natin. Mga lampas lang siguro kalahati. Maliit lang naman, kunti lang naman yung isprehan natin eh. Si Lucas ul. Maliksi na to. Na. Asus gida. Yan mga kadodoy, dito muna tayo, mag-igib muna tayo. Ay mga kadodoy, kailangan na nating pakawala ng tubig ito kasi malambot naman na yung lupa. Okay naman yung pagbubunot nila. Kailangan na natin ito ngayon pakawala na tubig para sumibol yung kanilang hinulit ba. Yan.
Kailangan na natin. Sunod na araw, spray tayo sa sa damo. Madaming naka ng mga damo sa gitna mga karudo. Pero hindi naman sila tanang masabi mong datig-datig gawa ng siyempre na-sprayhan naman natin at na ng tubig. Pero marami-rami rin kaya hindi rin pwedeng isa bahala na to. Kailangan din talaga natin itong isprayhan sa damo. Wala natin tubig. Bukas, halin. Usog. Tama yung mga damo sa ilalim, hindi pa mamatay-matay. Isprihan talaga natin yan. Iyak si ano. May masanay lang man yan ng karudoy. Sige. Balik kayo dalawa. Iyakin kasi kuan si Mateo. Si Lucas dati hindi talaga iyakin yan. Kahit pag ganyan hindi na iyak yan. Si Mateo iyakin. Sige. Balik. Doon sa kabila, magpakawala pa tayo doon. Yan mga kadobe. Gigi. May mga tumba yung pala natin mga kadobe. Pinag-isipan ko kung ano nag-aano yan eh. Kung ano umaapak mo. Kasi kahit malaki siguro mga ibon yan. Yung mga tagak siguro yan. Yan, pakawala na natin. Kuhanin na natin yung daladala natin ng mga karoday tapos pakawala natin hanggang dulo. Ayan, bye. Ayan mga karoday, isang magandang hapon. Kakagising ko lang. Sarap matulog. Ulan kasi. Ayan, pasa pa yung tubig. May daladala tayong patuka sa manok. Ayan, kung mapapansin nyo, dalawang balot yan. Kasi yung mais natin, sariling mais natin, pinakrak ko na siya. Kasi medyo may natuyo na ako. So, gawa ng medyo po dulo yun ng mais natin. Ibig sabihin ay medyo hindi siya masyadong malinis doon sa pag-sealer natin sa bundok kasi yun yung pinakalas, parang may ano siya, may katawan siya ng mais na konti, medyo maipa. Ayan. So ginawa ko, pero maganda naman pagkakarak niya. Ginawa ko isang malinis ito at isang medyo tinahipan ko muna yung isa para matanggal yung kanyang mga parang ipa-ipa niya para magkaroon siya ng parang puro-purong page. Yan o. Parang may madagot-dot siya ba. Tapos yung isa naman ay tinahipang ko. Pero halos same lang naman ang mukha. Try na natin ipakain sa manok kung alin yung tangkilikin nila dyan. Kung okay lang naman sa kanila lahat yung parang hindi natahipan kasi ano mas maganda kasi yung isang sako ko doon na pinagiling ay pinakrak ko ay per kilo yung bayad din doon. So nabayad ako 210 daw yung singil. Pero yun ay nasa almost hindi ako magkamali, nasa mahigit yung 40 kilos. So siguro kung hindi ako magkamali 5 piso yung pagpapakrak. Isa din yun sa naisip kong mga paraan na naman pagdating ng araw mga karudoy dito sa atin. Kasi wala ditong nagbibinta ng patuka. So ibig ko sabihin ay kung magkaroon pala tayo ng machinery na pang crack ng mais
ay pwede tayong magbenta dito. Tapos ang gawin natin, magpatuyo lang tayo ng magpatuyo ng mga mais, and then ibenta natin crack na, pang ano na, pang patuka na. So gawin natin ng medyo mas mura kumpara sa bayan. Sigurado ako magkiklik yun dito kasi maraming mga tao dito na bumibili ng patuka. So yung palay kasi medyo hindi na ito advisable ngayon na pinapatuka sa manok. Mayroong mga manok na hindi talaga sila nag-aano ng patuka na palay, ayaw nila. So ganun ang gagawin natin sa susunod mga kadudoy. Makikita ko yung inisprehan ni Gaga dito ng mga damo niyang maliliit, pero effective yung lason niya. Tingnan mo, ano siya umiiba yung dahon ng mga damong maliliit, mamamatay to. Ano ba yung kanya na yan, lason na ginagamit? Kaya tanungin natin kasi yung atin dun ganun din, kanya mas marami nga to. Yan mga kadudoy, kuhan muna tayo, punta tayo dyan sa chicken natin. Yan. Wait lang muna, magbubukas ako ng gate, bawa sana all gate. Yan mga kadudoy, walisan muna natin yung kanilang mga paglagyan ng kuhan, pain nila kasi medyo maano na to tambak-tambak na yung mga palay dito, hindi nila pinapansin daming palay ito yan. Mahirap yung mga manok ngayon kadudoy, mga hindi na, parang hindi na makakilalang palay. Hindi kagaya ng mga manok dati sa bundok na pag inawan naman ng palay tutuwa na. Kinakain ng mga manok ngayon mga kadudoy ipa at saka pids talaga. Wala, tuka nila pag crack talaga na mais. Bilis pa sa alas 4 Pag crack talaga na mais, mabilis pa sa alas 4 yan, tutukain nila yan. Pero pag pala yan, ako, at tingin-tingin pa yan sila. Ayan, lakas nila kumain pag crack na mais. So alam na talaga mga kadudoy, kailangan na talaga natin mag ng crack ang pabo ganun din yan. Walisan natin dito sa loob para ito natin lagyan ng iba kasi may nangingitlog tayong chicken dyan. Limlim na yan. Daming palay, sayang lang, hindi nila masyado kinakain pag palay. Ito natin itong tubig nila. Pangit na yung walis ko. Tapos may naitlog na naman yung manok na puti. Pangalawang itlog niya na yan. Yung nakaraan yung mga itlog yan, wala nang yan nangyayari, naubos lang yun. Yan ang itlog niya, yung puti, itlog ni puti dito. Yan, dyan nangingitlog si puti. Hindi nga nila kasi inuubos yung mga kahit mais katingin na sila Kuluko talaga itong mga chicken to. Hindi siguro malasa na itong mga patuka mga kadudoy. Yung tuka naman ng manok pabo hindi siya excited din Tamo, magkaksaya ka ng pain sa kanila pag ganyan. Katingin lang sila kung saan ka magbigay. Hindi masih kasi nung nila kinakain. Naku mga kadudoy, susi yung mga chicken. Iwan na natin tabo ganun din, maglagay na lang tayo ng ipa. Pero pag yung ipa yan yung ipa hindi din nila inuubos. Tingnan mo, marami nasasayang na patuka sa kanila kasi hindi din masyado nila inuubos. Ano mangyari yun sa buhay natin?
Tama, oh. Ang daming titirang mga kwan, oh. Hindi na nila pinapansin pag medyo natutuyuan na. Pag sa iba tong ano na to, iipama to, parang nasisiksik kasi. Hindi nila pinapansin na. Maloko tong mga chicken. Sa dami ng pagkain, ayaw nilang kainin. Samantalang iba walang makakain. Sa kanilang dami, oh. Parang tinitingnan lang nila yung patoka, eh. Lagyan natin tubig. Choosy nga yung mga manok, mga karudi. Nasasanay talaga sila sa kwan. Patoka na yung feeds. Yung parang sa pellets ba. Pag yun talagang kain talaga sila ng marami. Kaya mga karudi, pakainin ko muna sila. Sanayin ko muna sila ng kwan. Tawag dun. Ipa. Ang dami tayong ipa dyan, oh.